Ay, sakit kayo sa akong katungod yun. Ipinagdiriwang ngayong araw ni Nanay Carlita Gemarino ang kanyang ika-71 kaarawan. Ngunit ang masaya sanang selebrasyon ay nauwi sa pagdadalamhati. Ito ay matapos masawi ang kanyang anak na si Kenneth Joy Gemarino, bunsod ng magnitude 7.4 na lindol noong Sabado sa Hinatuan, Surigao del Sur na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kwento ni Nanay Carlita, habang nangyayari ang malakas na pagyanig, agad na lumabas sa kanilang tinutuluyan si Kenneth kasama ng asawa at anak sa barangay La Filipina, Tagum City sa probinsya ng Davao del Norte. Pero pagkalabas, kasabay namang gumuho ang matandang pader na nasa tapat lang ng kanilang bahay. Nadaganan sina Kenneth at ang kanyang mag-ama, pero sa kanilang tatlo, siya ang pinaka-napuruhan na tinamaan ng beam sa bandang leeg. Isinugod pa ito sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Sugatan naman ang kanyang asawa at anak. Matapos ang trahedya, saka pa ipinagbigay alam ng kapatid ni Kenneth sa kanilang ina na siya ay 2 buwan nang nagdadalang tao dahil sorpresa sana ito ni Kenneth sa 71st birthday ni Nanay Carlita. Saka pa din ito nalaman ng kanyang asawa. Ang istorya po sa akong anak nga isa nga, isurpresa na ako ni sa akong mama. Kung mag-birthday niya, mag-isurpresa na ako ni akong gibuntis. Sa ngayon, nagpapagaling na ang mag-ama ni Kenneth. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na magpapaabot ng tulong sa pamilya ng biktima. Kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao, itinaas na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 11 sa red alert status ang buong Davao Region. Ito ay upang mas mapaigting ang monitoring at mobilization ng resources sa mga lugar na pinakaapektado ng lindol. Ngayong araw, sinuspende ang face-to-face classes at trabaho sa maraming lugar sa rehiyon upang bigyang daan ng pag-inspeksyon sa mga paaralan at iba pang mga gusali na posibleng naapektuhan ang tibay ng estruktura. Sa Davao City, walang pasok sa lahat ng pampublikong mga paaralan, habang hinikayat naman ang mga private school na magsuspende rin ng pasok. Ipinatupad naman ang work-from-home setup sa lahat ng national and government offices. Sa probinsya ng Davao Oriental, kung saan pansamantalang itinaas ang tsunami warning, suspendido rin ang klase sa 10 bayan at 1 lungsod. Kabilang din sa nagsuspende ng in-person classes and work ang iba't iba pang mga lungsod at bayan sa Davao Region. Sa ngayon, patuloy na pinag-iingat ang mga residente, lalo tuloy-tuloy pa rin ang nararanasang aftershocks na umabot na sa mahigit 1,000. Bagaman wala pang teknolohiya sa ngayon upang ma-predict ang paparating na lindol, dapat maging alisto. Hinihikayat ang publiko na maghanda ng go bag o disaster survival kits, alamin ang mga evacuation routes, mag-duck, cover and hold sa kasagsagan ng lindol, at saka na lumabas sa mas ligtas na lugar kapag natapos na ang pagyanig. Kasunod ng serye ng mga lindol, plano ngayon ng Office of Civil Defense 11 na mas palakasin ang koordinasyon sa iba pang mga sektor bukod sa government agencies para mas mapaigting ang disaster preparedness. As much as possible, we develop strategies and programs na motuhop nito sa katawhan ang disaster resiliency. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan.